welcome to our channel, Kuya Prof TV. At ito si Dr. Aldrin Tenerife Sacristan, aka Kuya Prof. Welcome. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa ating channel. Kung bago ka lang sa ating classroom, paki-subscribe na rin at paki-click na rin yung bell button na yun sa baba para kung may mga bago tayong lectures sa classroom natin ay ma-update kita kaagad. So maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay at sa mga mag-subscribe pa lang, welcome. So ngayon pag-usapan natin yung isang bagay na lagi sa aking tinatanong. Ito rin yung paborito kong pag-usapan. So yung pagsusulat ng libro. Paano nga raw ba ako nakapagsulat ng libro at bakit dapat kung may idea kang story, bakit dapat mo itong isulat? Sabi nga nila, di ba, ang isa sa mga pwede mong i-contribute na hindi mawawala na lagi kang matatandaan, una, yung pagsusulat ng libro. Pangalawa, dapat may pamilya ka raw at may mga anak. At pangatlo, dapat nakapagtanim ka ng puno. Dahil itong tatlo na to, kahit wala ka na, maaalala at maalala ka nila. Halimbawa, yung libro, pag nakita nila yung libro mo at nakita nila kung sino yung nagsulat niyan, ikaw yon, yung author, maaalala ka nila at maalala nila yung mga natutunan nila doon, yung mga naitulong ng libro na yon sa kanilang buhay, kung paano nabago yung kanilang buhay. So iyan, matatandaan ka nila kahit wala ka na sa mundo. Pangalawa, kung may pamilya ka at may mga anak ka, lalo na, yung mga anak mo yung magdadala ng pangalan mo, yung magkikwento sa mga apo mo, yung magkikwento sa iba tungkol sa mga ginawa mo sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak mo. Yun yung isang dahilan kung bakit matatandaan ka nila. Syempre marami yan. Yung mga karanasan, yung mga memories na naranasan nila at na nangyari sa kanilang buhay nung ikaw ay kasama pa nila. Yun yung pangalawa. At syempre yung pangatlo, kung nakapagtanim ka ng puno, lagi kang maaalala ng mga taong nakikinabang dun sa punong tinanim mo, kung namumunga man yan, pagka may pagkakataon na may bunga yan at kumakain sila, maaalala ka nila. Maaalala nila kung sino ang nagtanim nito. So yun yun. Syempre yung puno rin nakakapagbigay ng lilim yan. Hindi lang yun, maraming benefits ang puno. Diba sabi sa science natin, sa biology subject natin, yung puno ang nagbibigay ng oxygen. Ina-absorb nila yung carbon dioxide at nagbibigay naman sila ng oxygen na hinihinga natin. Diba? Tayo nagpuproduce ng carbon dioxide, ina-absorb ng mga halaman ng mga puno. At yung mga puno ang nagbibigay naman ng oxygen sa atin. So yun yung pakinabang talaga ng mga puno kung bakit kailangan din natin magtanim ng puno. So lalo na ngayon may problema tayo sa ating kalikasan, sa ating Mother Earth, may climate change. So kailangan nating tumulong sa pagpigil ng paglaganap ng climate change sa buong mundo. Ngayon, usapan natin yung pinaka-paborito kong ginagawa, yung pagsusulat ng libro. Paano nga ba si Kuya Prof nakapagsulat ng unang libro niyang pambata? Gusto ko magkwento muna sa inyo, nung si Dominic ay nasa elementary pa lang, ngayon high school na siya. Nung nasa elementary pa siya, grade 3, kung hindi ako nagkakamali, nung unang araw niya sa school, pinadalan siya ng kanyang mami ng 2 lapis. Yung lapis na yon, tinasahan at nilagyan ng pangalan. Nung uwian na, pagtingin ng mami niya dun sa bag ni Dominic, sa bag niya, wala yung lapis. Nararanasan niyo ba yan sa mga anak niyo, lalo na nung yung nasa elementary? Pag umuwi, hindi lang lapis yung nawawala, pati baunan, pati mga papel, kung ano-ano pang gamit. At minsan yung uniform, yung PE uniform, naiwan at nawawala. Minsan, ang dala naman niya, ibang uniform. Kalagay dun yung pangalan ng classmate niya. So, nararanasan ng mga magulang yan, kaya nakakatuwa, minsan nakakainis na rin pagpalagi. Laging ganun yung nangyari kay Dominic, na iiwan niya yung kanyang lapis araw-araw. Tuesday, ganun din. Second day ng klase, naiwan na naman yung bagong lapis na tinasahan at nilagyan ng pangalan ng kanyang mami. Hanggang umabot yung pangatlo, pang-apat, pang-limang araw, ganun at ganun pa rin. Yung nangyari kay Dominic, nakakaiwan siya ng lapis sa school. Sabi ng mami niya, ano ba, nagdo-donate ka ng lapis sa mga kaklase mo sa eskwelahan? Nasaan yung mga lapis mo? Kabago-bago nawawala at naiiwan mo. Are you donating those pencils to your classmates? Parang ganun. At hindi na siguro makatiis yung mami niya. Minsan, napagalitan si Dominic. At nalungkot din si Dominic. Siyempre, umiyak siya dahil hindi naman niya sinasadya siguro yung makaiwan ng lapis sa classroom o sa school. At dahil doon, na-realize ko, baka hindi effective yung pinapagalitan yung bata kung nakakaiwan siya ng gamit sa eskwelahan. Kaya mula noon, parang nag-isip ako ng strategy kung paano maipapaintindi kay Dominic na dapat hindi niya naiiwan yung kanyang nag-isip ako ng pamamaraan kung paano makukonvince at mapapamulat kay Dominic na sana inaalagaan niya at iniingatan niya yung kanyang mga gamit. Kaya naman sabi ko, siguro bibigyan ko ng buhay yung mga lapis, yung mga pencils at mga erasers niya o lahat ng mga gamit niya sa eskwelahan. Kaya mula noon, nag-isip ako na pangalanan yung lapis niya at yung lapis niya pinangalanan kong Lito Lapis at yung pambura niya pinangalanan kong
itong Pamela Pambura. At doon nagsimula yung makadevelop ako ng kwento at ginawa ko siyang libro. Ito na yon. Yung title ng libro ko ay si Nalito Lapis at Pamela Pambura. Ito yung libro na hango sa toong karanasan ni Dominic at sa aking karanasan din bilang magulang kay Dominic. So, napakahalaga na yung kwento natin ay hango sa totoong karanasan. Bagamat may konting modification yan dahil yung mga lapis ay hindi naman talaga sila nagsasalita. Pero nilagyan ko siya ng buhay at mula nga noon, dahil kinikwento ko madalas ito kay Dominic, mula noon yung aking anak na si Dominic ay naawa sa lapis kasi dito sa kwento na to, si Lito Lapis ay naiwan sa classroom at nalungkot si Pamela Pambura, nag-aalala siya dahil nung araw na yon, nung gabi na yon, magre-review si Dominic at pag nagre-review siya, ginagamit niya yung kanyang pencil, tinutulungan siya ng kanyang lapis at ng eraser sa pagre-review. Yun yung nangyari. Nalungkot si Pamela Pambura at natakot si Lito Lapis dahil naiwan siya sa classroom mag-isa dahil pagkagabi walang ilaw at napakadilim. So takot na takot siya pag madilim yung environment, yung lugar. Sumisigaw siya pero hindi siya narinig Dominic dahil nagmamadali ito dahil susunduin na siya ng kanyang daddy, susunduin ko na siya sa school, naghihintay ako sa waiting area. So si Pamela Pambura sumisigaw at sinasabi niya kay Dominic na balikan nila si Lito Lapis, pero syempre dahil nga ito ay kapag-usap sila at nagsasalita sila, hindi naman naiintindihan talaga ni Dominic yon. Pero ang importante dito, sa totoong buhay, si Dominic naawa dun sa kanyang lapis. At mula noon, pinilit ni Dominic na wag makapag-iwan ng lapis sa school o sa kahit saang lugar sapagkat alam niya nakakaawa yung mga pencil, yung mga gamit na yon pag naiiwan kung saan. Iyon yung isang pamamaraan kung paano ko nakumbinsi si Dominic na alagaan yung kanyang mga gamit sa eskwelahan at nagawan ko pa siya ng kwento. Ito yon, si Nalito Lapis at Pamela Pambura. At kung interested kayo na magkaroon ng kopya nito, paki-message lang ako, i-deliver natin sa inyo. Siyempre, sagot nyo yung delivery cost. Mas maraming kopya ang mabibili nyo, mas mura siyempre dahil yung delivery cost medyo mahal. Usually, ang ginagamit natin Lalamove, no? Hindi ko pinopromote yung Lalamove, pero ito yung ginagamit natin pang-deliver sa ating mga customers, sa ating mga clients. Kung interesado kayo na magregalo ng librong ito sa mga inaanak nyo, sa mga anak nyo, sa mga kaibigan nyo, pwede kayong mag-avail nito. Yan po yung isa sa mga pinakamagandang pamamaraan kung paano makapagsulat ng librong pambata. Ihango natin yung kwento na yun base sa tunay na karanasan at isipin natin kung paano natin siya ma-animate. Importanteng ma-animate siya sapagkat yung mga bata nakakaali para sa kanila yung makapagbasa ng mga kwento na yung mga libro na walang buhay ay nagkakabuhay. Naintindihan nyo po? Yung mga non-living things, pag nakita nilang gumagalaw at nagsasalita, na-amaze sila at binabasa nila yung libro. Sinusundan nila yung kwento. Kaya, mga kaibigan, kung gusto nyo pong magsulat ng libro at matuto, develop din po si Kuya Prof. Nag-develop po tayo ng isang online course na kung saan pwede nating pag-aralan at makapagsulat po tayo ng sarili nating libro. Andun po yung step-by-step process kung paano makapagsulat ng libro from conceptualizing to publishing. Ituturo ko rin po sa inyo kung paano mag-publish ng libro. Ituturo ko rin po sa inyo kung paano mag-layout at kung paano mag-illustrate at kung paano maghanap ng illustrator kung kayo po ay hindi marunong mag-drawing. So makakatulong po yan sa inyo. At kung interested po kayo sa atin pong e-course, talaga namang matututo po tayo. At kung kailangan niyo po ako makausap personally, online, okay, live, nagbibigay po tayo ng 30 minutes consultation for free pag nag-avail po kayo ng aking online course about how to write books for kids. So maraming salamat po. Naway natuto po kayo ng marami kung paano magsulat ng libro at na-inspire po kayo na kayo ay pwedeng magsulat ng libro. Kahit sino po kayo, kahit ano po yung background natin, magulang, nagtatrabaho o anumang profession ang kinabibilangan natin, pwede po tayo magsulat ng libro basta yung inspiration na kukunin natin ay hango sa totoong buhay, hango sa totoong karanasan sa ating buhay. So muli, ito si Kuya Prof na nagsasabi sa inyo ng change your life now by changing mindset. Kilos-kilos, ayos! Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof.